Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Deborah at malugod kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito, tatalakayin natin muli ang mga kwento ng mga pasyenteng nakapag-overcome na ng kanilang sakit. Sa kwentong ito, malalaman natin muli ang kanilang mga aral na natutunan, mga inspirasyon at mga karanasan na makakatulong sa ating buhay. Sa ngayon, balikan natin muli ang kwento ng isang coronary artery disease overcomer na si Sir Catalino Rojas. Ako po si Catalino Rojas, Tubong, Pampanga. Ako po ay may sakit sa puso. Magpi-50 na ako nung maramdaman ko na yung sakit sa ano ko. Hindi na ako masyadong mapagkakatulog din pagkagabi. Kahit anong gawin ko, tulog. Nararamdaman ko bang hapdi o sakit ng dibdib ko. Hindi na ako masyadong nakakatulog noon. Yung unang therapy ko, may nabago na nung dating nararamdaman kong na parang mahigpit yung balat ko, yung mga kasukasuan ko. Parang medyo lumuwag. Ganun ba? Tapos yung pangalawa, sabi ko parang lalong guminhawa. Guminhawa at gumagaan talaga pakiramdam ko. Ayun, sige. Ganda. After nung 10 sessions, natapos namin, in-orderan kami ni doktora ng mga laboratory examinations. Ang saya ko po na talagang gumaling, nawala ang bara niya sa puso. At ngayon, makakasama natin muli si Sir Catalino Rojas. Sir, thank you so much for being here. Kamusta na po kayo? Eto, malakas, healthy, nakakagawa ng trabaho sa pang-araw-araw. Grabe no sir, third year nyo na po, nakakapagtrabaho pa kayo. Balikan po natin yung journey nyo, no? Since nagkaroon po kayo ng coronary artery disease, sakit po sa puso. Ano po yung naramdaman nyo nung nalaman nyo po may diagnosis kayong ganun? Actually, yung sa family history ko, kasi nga nung nasa abroad ako, nagbakasyon dahil nga ang kuya ko ay inatake ng puso. Kaya nung magbakasyon ako, nag-decide yung mag-ina ko, yung panganay ko at ang misis ko na ipa-general check-up ako. Nung ko nga nalaman na na-diagnose ako na may bara ako sa puso. Ayun, yung sa nalaman ko, tahimik lang ako kasi sa ganyang wala akong alam kaya sila na yung pinaubaya ko na sa mag-ina ko kung ano magiging desisyon nila sa mga... May naramdaman po ba kayong mga symptoms nung bago po kayo nagdesisyon na magpa-check up? Nung nalaman kong sa mga laboratory test ko at ECG, na ganun nga, sabi ko, nagtaka rin ako sabi ng doktor ko na mild stroke na raw ako hindi ko naman alam yun, hindi ko naramdaman. Pero doon sa result ng ECG ko, yun nga, nabasa ng doktor. Kaya namin nalaman kung ano talaga naging kalagayan ko. Sa pag-worry niya, nag-search sa mga internet. Hanggang yun nga, nakita itong Ozone Med Wellness. Balikan po natin yung kayo po ni Mrs. Siyempre po may mga anak kayo, head of the household po kayo. Paano nyo po na-handle yung mga emotional challenges nung nalaman nyo po na meron kayong sakit sa puso? Ako, simple lang ako, nakikinig lang ako. Sunod lang ako na sunod. Kasi ako mag-desisyon din hindi ko rin alam kung anong... siya po lahat, pati kung nagtatrabaho na rin yung isang anak ko, yung panganay. Ayun, nagtulungan sila. Yun nga, kung ang misis ko madiskarte, lahat ng mga herbal, talaga sinesearch niya. Gumagawa talaga siya ng paraan. Napainom po kayo ni misis, ng mga mga pampaano po. Kasi nga, for bypass ako, nag-second, siya, para baka makuha sa gamot, ganun. Yun nga, hanggang sa kaka-search niya, ayun, nakita nga yung ozone,
nag-inquire kami rito. Hanggang sa pinakita kay doktora yung results ng mga mga laboratories, yung ECG, yung ano. Ay, hanggang sa kinausap ako ni doktora, sabi niya, ganito ang gawin natin. In-explain niya rin kung bakit ako nagkaganito. Kasi sa interview niya sa akin, tinanong niya kung anong Mga kinakain niyo po. kinakain ko, kung anong trabaho ko, kung anong bisyo ko. Ayun, sinabi ko nga lahat. Kung mo nakita niya yung result, ayun, nag-decide kagad na ano niya ako na sabi niya, mag-session ka hanggang sa pagkatapos ng few session, tsaka ka magpa-laboratory, titignan natin kung mababago. Yun. Grabe, tuloy-tuloy po yung mga journey niya, no? Sa advice niya sa akin, kasi majejeita sabi niya, kailangan kung magagamot tayo, magtulungan tayo. Yung mga dapat gawin, sana tulungan mo rin yung sarili mo. At higit sa lahat, una, tumawag muna tayo sa taas, sabi nga gano'n. Nakinig lahat ako, pati misis ko, lahat. Andun po, kasama po si Mrs. na ano po kayo ni Doktora. Kasama po ang asawa ko. Kasi isa po, may experience sa ganyan eh. Kung ako lang mag-isa, hindi ko rin po alam ang gagawin ko. Talagang mahal na mahal kayo ni Mrs., no? Bantay sarado po kayo. Di ano po yung mga pagbabago na ginawa niyo po para sa isa't isa? Yung tulong po ni Mrs. sa inyo? Ano po yung mga pagsunod pagbabago? po sa kanya sa kung anong dapat gawin, kung ano dapat kainin, kailangan respeto or what we call this one. Sumunod sa mga tulungan na sarili. Ganon. Tulungan kayong dalawa. Sa kakainin, sa paghanda siguro ng pagkain. Naku, grabe pala si Mrs. Talagang kitang-kita namin sa testimony niyo talaga na mahal kayo ni Mrs. Grabe. Siya po lahat. Opo. Sa inyo pong pinagdaanan, ano naman po yung pinakamahalagang natutunan niyo na ito yung hindi ko makakalimutan dito sa journey niyo po na pagpapagaling? Opo, sa tulong ng asawa ko, natuto kong yung bisyo ko, tinanggal ko, yung pag-iingat sa katawan, ang pagkain, para sa mga anak ko rin naman yan eh. Kasi bantay sarado talaga ako, hindi ako pwedeng yung desisyon ko, yung magbalik ako sa mga bisyo ko, hindi na pwede. Yun ang natutunan kong alisin na. So speaking po of family, gaano po kahalaga yung mga support ng family pagdating sa mga pagbabagong lifestyle changes na pagpapagaling? Gaano po ka-important yung presence nila? Lalo sa anak ko, yung nagtatrabaho na. Kasi siya, financially talagang tinutulungan kami noon eh. Hindi siya basta tulong lang o ano. Sabi niya, Papa, para sa inyo, huwag ka nang magbisyo or just ingat sa sarili mo. Sabi niya gano'n. Talagang nakikita po namin naman kay Mrs. At saka yung pag-trust niyo po kay Lord, di ba po? Sobrang kita-kita naman po. Kahit sa physical appearance, nakikita po namin. Pag talagang align po kayo kay Lord, di ba? Makikita yun sa outer appearance at napagaling po kayo ni Lord. Ayun po, so ano naman po yung mga message of encouragement niyo po sa mga viewers po natin ngayon? Opo, sa katulad ko pong nagkaroon ng sakit na magpatingin or subukan nyo para po sa kagalingan din natin to. Kaya sa ngayon, ako po nagpapasalamat ng marami sa Ozone, lalo na sa itaas, dahil sa kanya, ginamit niya yung Ozone at si Dr. Rio para gumaling ako. Yes sir, syempre, let's not forget yung inyo pong mga anak, syempre inyong isawa. Ano pong message niyo po sa inyong minamahal na wife and kids? Mga anak, wife ko, pasensya ka na dahil minsan nakulit ako.
Pero sa pagtitiis mo, talagang malaki ang na-improve ng aking kagalingan. Thank you. Yeah. Thank you so much, Salamat. Sir Catalino Rojas. Grabe yung story niyo po, no? And sa ating mga viewers, kitang-kita naman po natin ang magagawa ng support ng pagmamahal ng pamilya sa isang tao. Grabe, ang unconditional love and syempre faith with God. Nakakagaling talaga, no, Sir Catalino? Thank you so much, sir, for sharing your wonderful story. And yan, kita-kits po tayo sa inyong 4th year dito sa Ozone Med. And welcome to the Overcomers Club. Nako, sir, grabe. Thank you. And to all our viewers, nako, thank you so much for watching. We hope that you are inspired at marami pa po kayong matutunan sa ating upcoming episodes. And if you want to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic. And thank you again for watching. Don't forget to subscribe, and God bless you.